Sa gabi po ito, tayo po ay lumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa gabi po, ikaw po ang aking sinasamba. Ikaw po, Panginoon, ang sa namin pinapabutihan. Salamat, Panginoon, sa tunay na napakabuti mo ang Ama sa bawat isa sa amin. Kailangan hindi mo pa naranas sa amin, Panginoon, ang mabiluan sa aming pamilya. Sa lahat ng mga pangako mo sa buhay namin, ito po ay iyong pinagbuhan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakapon nito na pinagtagumpay po ng aming mga pamilya. Salamat sa pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa katutunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos sa dakila sa aming mga buhay. Nakakaranas ng kami ng mga sitwasyon sa aming mga buhay. Ngunit nandiyan ka, Panginoon. At ang lahat ng ito ay napapagtagumpayan po namin, Panginoon, dahil ikaw yung aming kasama. Salamat po, Panginoon. Nakaranas na po ang iba sa amin ng mga karamdaman. Pero salamat dahil alam po namin, Panginoon, na ang kagalingan ay aming po naranasan dahil pinagkalooban mo po ito sa amin. Salamat, Panginoon, sa tunay na kabutihan at kadakilaan mo sa aming pamumuhay. Kaya po kami nais na ibalik sa iyo, Panginoon, kung hindi ang aming taos-pusong papuri at nasasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito po ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Wala po kami maihihing sa iyo. Ang lahat, Panginoon, ay hiyag sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, hinihingi po namin yung paglilinis mo sa amin. Hinisin niyo po kami, Panginoon, sa gabi ito. Panginoon, ang mga kasalanan na ito, Panginoon, ay hindi maging hadlang, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, na siya namin mapapurihan. Ikaw ang siya namin masamba sa gabi ito. Dumalay, Panginoon, sa aming mga buhay at iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapatawad namin sa amin. Pinagaraming po namin sa lahat. Sa kapatawaran na amin na po natanggap sa gabi ito. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, pangunahan niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa lahat, Panginoon, na tayo sa pagpitong ito. Simula pa, Panginoon, sa magpapaawit sa kapatid na nakasin, Lord. Maraming tutulong siya sa mga awitin na kanyang inanda sa lahat ito kasama po na aming kapatid din na magtutulong ito, Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwalaan ng buhay. Napangunahan po nila mga awitin na may handong namin ito na pinakamataas na papuri para sa iyo ang mga awitin na ito. Salamat, Panginoon, paging sa mga salita mo na siyang dalangin sa aming kapatid. Kapatid na Diyos sa Panginoon, Lord. Ngayon pa lamang nandun po ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, Panginoon. Kaya nandun po siya, Panginoon, sa mga salita mo. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ang hindi na karunungan sa mga salita mo na kanya pong ibabahagi sa amin. Pagpalain po, Panginoon, ang mga salita mo na siya magbawi, Panginoon, sa kanyang mga labi. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Upang ang mga salita na ito ay matakdak po namin sa gabi nito. At hindi lang po ito manatili, Panginoon, sa aming mga puso. Kundi ang mga salita na ito, Panginoon, ay magamit din po namin ito sa pang-araw-araw po namin buhay. May ibahagi din po namin ito sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na siya nagbibigay sa amin lagi ng kalakasan. Nagbibigay ng kalakasan sa aming mga espiritu. Salamat, Panginoon. At sa gabi po ito, maranasan po namin, Panginoon, ang katagumpayan. Dahil ang aming Diyos na kasama sa gabi ito, walang iba pa ang bumalik. Salamat, Panginoon. At sa gabi po ito, yung mga kapatid po namin na wala pa sa lugar na ito, kung paano niyo kami ingatan, makarating ng ligtas sa lugar na ito, Panginoon. Ganon din po, maranasan po ng mga kapatid po namin. Makarating po sila
Tulad po namin, na naroon ang galak, Panginoon, sa aming mga puso, na ikaw ang siya namin masamba, ikaw ang siya namin madakila, Panginoon, sa gabi ito. Sa pamagitan ng aming pag-awit, maitaas mo namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa nabuligyan. Lord, i-focus mo po sa iyo sa gabi ito ang aming mga kaisipan. Kaisin mo po ang mga namahadlang, ang mga pagabagsak ng mga kaisip, Panginoon. Kung hindi, sa iyo po namin maibigay ang oras na ito. Dahil ang oras na ito, Panginoon, ay para sa iyo namin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging mga pangyari ng pangalan ng Jesus. Amen. Sama-sama po natin basahin sa awit 136 verse 1. Diyan lang po ba? One, two, three. Sabay-sabay po natin basahin. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, lalo dapat kailanman. Yan. Sabi po sa ating aawitin, yan. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagkukulang. Kahit anumang kung problema yung nandyan, yung Diyos, yung nakaantabay sa atin. At lagi nandyan, ang Diyos na lagi ay makapangyarihan at tapat sa ating mga buhay. Sama-sama po natin awitin yung napakabuti ng ating Diyos. Taas
Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang yung aming papupurihan ngayong gabi na to. Ikaw lamang yung aming itataas, Panginoon, sa aming mga buhay.
papuri sa ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, ating pong buksan ang ating pong Biblia sa Roma 12:12. Roma 12:12. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. Kahit anong basahin, tayo po ay tumayo. Roma 12:12, sabay-sabay po. Magdala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo dahil sa pagmamahal, At laging manalangin. Amen. Manalangin po na tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, sa oras nito, sa amin pong pagsamba para sa iyo, Panginoon, ng lahat ng ito. Tuloy nga po, Lord, na hindi po ito responsibilidad namin mga Kristiyano, mga kasunod, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa aming pong pagdakila sa natatanging pangalan ng Panginoon, kundi isa po itong pribilehiyo, Panginoon Diyos. Managagalak kami, Panginoon, na ikaw ay madakila sa aming pong mga buhay dahil sa ating lahat na patuloy niyo pong ginagawa sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, pagpalaan niyo ang mga salita mo nito sa buhay ng bawat isa sa amin na nakakikinig nito. Tunay po, Lord, na lumalim ito sa aming mga puso, mamunga ng sagana, Panginoon, upang kami din po, Panginoon, ay makapagbahagi sa hindi pa po nakakilala sa mga salita mo. Panginoon, pagpalain niyo ang oras na ito, tuloy nga po, Lord, na kayo ang magpalain sa buhay ng bawat isa sa amin. May Panginoon, inaangkin po namin ang lahat ng ito sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Pinamagatan ko po itong magalak palagi sa gitna ng sitwasyon. Ito ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma na kung saan yung mga Kristiyano na ini-encourage niya sa kanyang sa lahat ng mga sitwasyon na nararanasan na palaging may pag-asa. Tingnan po na malinaw na sinabi dito na laging manalangin. Yan. Marami tayo po siguro minsan ay nakakaranas ng iba't ibang mga sitwasyon sa buhay. Kailan po ba doon? Kapag nakakaranas po tayo ng mga struggle like sakit, karamdaman, kawalan, financially, kalungkutan, yan. Nawawala na po tayo ng pag-asa. Yan. Malinaw po na sinabi nito ni Santiago na palagi daw po tayo manalangin. Yan. O baka naman po na sa sobrang bless ka na. Yan. Nawawalan ka na po ng time na manalangin. Yan. Kaya minsan, hindi ka na nakakadalo sa mga pagtitipon ng ating pong mga gawain dahil sobrang busy ka na. Diba? Lalo na ngayon kung nalalapit na yung Christmas, minsan marami na pong aliwan ka lang po yung kabisihan, diba? Na mamimili ng ganito, nag-isip ka na ng ganito, dahil na bless ka na, minsan nakakalimot na rin po tayong dumalo sa ibang mga gawain, diba, ng ating pong iglesia. Yan. Yan. Kapag tayo po ay nakakaranas na ng ganitong sitwasyon, meron daw po diyang solusyon. Yan. Una, alalahanin mo na ang lahat ng ginawa sa iyo ng Diyos. Amen po. Ano po ba yung mga ginawa sa atin ng Panginoon Diyos? Mula sa kaligtasan, kawalan, kasalatan, kalungkutan, at eto, mga kapatid, hinango ka niya sa lahat ng iyong mabibigat na pasanin. Yan. Minsan na naisip po natin, kung hindi po natin nakilala ang Panginoon Diyos, nasan po tayo? Di ba yung parang marahil hindi tayo nakapagtapos, marahil wala tayong success, marahil nandun tayo ngayon sa tumpukan ng mga nagiinuman, ng mga nagsusugada, di ba? Kaya alalahanin po natin na pinili tayo ng Panginoon Diyos upang tayo ay maligtas.
isa ka, isa ako, isa tayong lahat na iniligtas ng Panginoon mula sa mundo na sineperate niya tayo, di ba? Amen po ba doon? Sineperate niya po tayo mula sa mundong magulo at inilipat niya po tayo sa ganitong mga sa ganito pong mga pagtitipon. Amen po. Di ba napakasarap po na habang nagpupuri po tayo sa ating Panginoon Diyos, napakasarap po na alalahanin lahat ng ginawa na sa ating mga buhay. Lalo na po ngayong oras na to, kahit ngayong oras na to, di ba na sobrang busy tayo yung maghapon na to, iningatan tayo ng Panginoon Diyos. Yun, alalahanin natin sa mga ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos na kung bakit tayo narito, iniligtas niya tayo. Amen po. Yan. Pangalawa, magpakababa ka sa kanyang harapan. Ayan. Ito yung madalas din po na sinasabi na dapat bago po tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos, manatili tayong mababa. O kahit dumaranas man tayo na meron tayo, dumaranas man tayo na parang feel natin na bless na tayo, manatili po sa ating pong mga buhay. Yung lagi po tayo nagpapakababa. Hindi lamang po sa kapwa natin mga Kristiyano, kundi sa ibang mga tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. O sa mga kapitbahay po natin, sa mga kamag-anak po natin, na minsan may mga nakikitaan na dito po sila sumasalamin sa atin, di ba? Bilang isang Kristiyano, paano daw po natin sila mahihigaya? Di ba? Sa way ng ating pong pamumuhay. Yan, sumasalamin po sila sa atin. Na kahit hindi po natin sila nakikitang nagbabasa ng Biblia, o hindi po natin sila nakikitang nananambahan. Pero pag nakita po nila yung flow ng buhay po natin, di ba mga kapatid, na nakikita po nila na, parang na-encourage na sila. Na-encourage na sila magpatuloy. Pag once na makausap lang po natin sila, kung nakita yung pamumuhay na ginagalawan po natin bilang isang mga Kristiyano, di ba? Hindi man tayo magsalita muna sa kanilang harapan, pero dahil, ano yung pamilya niyan, madalas na nananambahan. Parang nandun na yung respect nila sa atin. Di ba po? Yan. Alalahanin mo na pinagdasal mo yan. Ibinigay sa iyo ng Diyos lahat ng yan. Kaya dapat mas maging malalim ka sa Kanya at mas mababad sa pananala o sa presensya niya. Dahil hindi lang yan ang kaya niyang ibigay sa iyo. Amen? Lahat po ng meron tayo, lahat ng nararanasan po natin ngayon, mga kapatid, hindi po yan dahil sa sarili po natin na kaninan. Dahil hindi po yan dahil sa sarili po natin karunungan. Yan, inilapit natin yan sa Panginoon Diyos. Lagi po natin alalahanin na lahat ng meron tayo mula yan sa ating Panginoon Diyos. Yan. Pangatlo, magbasa ng Biblia. Yan. Importante na magbasa po tayo ng Biblia. Yan, hindi pwedeng dasal ka lang ng dasal. Kailangan may guide ka ng Holy Spirit. At sa daw po natin yan makikita. Yan, di ba sa pagbabasa po ng ating ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon Diyos. Marami siyang pangako na iyon na nabanggit ng isang kapatiran po natin na kahit ako po, bago pa lang po akong Kristiyano, kasi hindi po talaga ako yung pala kapitbahay. Yan, mahilig po ako noon na magsarili lang ng mararanasan kong sitwasyon, problema. And mula nung nakilala ko si Jesus Christ sa buhay ko, yung buhay ko naging na siya, na naging babad po sa pagbabasa ng Biblia. Halos araw-araw po yun. Minsan, inaabot po ako ng alas 12 ng gabi. Yan. Dahil nalalapit na din po yung hilit ng aking pong pananampalataya. Every time po na nakakaranas po ako ng sitwasyon, mag-open lang po ako ng Bible. Sino po nakaranas na? Pag nag-open ka po ng Bible, nandun na yung solusyon. Nandun na talaga yung pinapakita sa iyo ng Lord. Kaya naniniwala ako na ang Diyos ang buhay. Diba? Ang Diyos ay buhay. Hindi po siya, namatay po siya, pero muli po siyang nabuhay. Kaya every time na mag-open ka po ng Bible, alam mo na ang Diyos na ang kausap mo ng time na yun. Kaya, hindi na lang niya basta pinapalalim
sa nararanasan mo, kundi bawat hilingin mo sa Kanya, alam mo na may solusyon na. Amen po. Yan. Kailangan ba maging babad ka sa presensya ng Diyos? Araw-araw sa salita niya. Kaya sabi nga rito, aba, nakakahanto kaya kapag salita ka lang ng salita. Amen po ba? Dapat, bukod sa nagsasalita ka, natututo ka rin makinig. Diba? Dapat natututo ka rin makinig. Parang walang sinabi yan na Kristiyano ka, tapos may kausap ka na hindi Kristiyano, na gusto niyang mag-share ng nararanasan niya dahil bigat na siya. Hayaan po natin siyang magsalita. Huwag po natin siyang pangunahan. Yan. Isa po yung kagaanan para sa kanya pong buhay. Na pakinggan po natin siya kung ano yung habang pinapakinggan natin siya, nagpipray din po yung isip natin kung ano yung the best na maipapayo natin para sa Kanya. And si Lord naman din po, habang nagpipray din po tayo, wag din po tayo yung hindi nang hindi. Diba? Nag-aantay din po si Lord na, stop ka muna. Makinig ka muna sa akin. Kasi baka hindi yan yung gusto ko para sa'yo. May mas maganda para sa'yo. Diba? Yan. Minsan, madalas nagiging makulit din po tayo dahil pinipilit natin yung hindi pwede. Diba? Dapat matututo rin po tayo nakikinig sa ating Panginoon Diyos. Yan. Hindi daw po ng ingay ng ating bahay. Diba kapag ayan, sa mga intercessor o sa iba pang mga kapatiran, yan, lagi po natin pinahabol yung oras, mas mainam na manalangin sa madaling araw. Yung tahimik yung buong paligid, yung wala kang ibang makapakinggan, kundi ikaw lang at ang presensya ng Panginoon Diyos. Hindi daw po ng kapitbahay. Kasi minsan, nakakaranas na po tayo, kung kailan po tayo nakakaranas ng kabigatan, doon lang po tayo lalapit sa Panginoon. Sino ba naranasan ko po yun na parang nanlamig ako, ganyan. Tapos yung, minsan ginigising ka ng Lord eh. Ginigising ka niya eh. At yung way ng Lord, yung sitwasyon, yung problema sa buhay mo. Yan, pagpapatong-patungin niya ng Panginoon hanggang sa muli mo siyang kilalanin. Hanggang muli mo siyang hanapin. Diba? Hanggang muli mo siya alalahanin. Totoo po. Kapag ka po pinalimutan mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, yan, pagpapatong-patungin po niya yung mga sitwasyon na nararanasan mo. Sakit, kalukutan, pagod, hirap, kawalan. Yan. Isa po yan sa mga pwede mong maranasan. Kaya dapat, araw-araw, hanapin mo ang calling ng Panginoon sa buhay mo. Yan. Tapos sasabihin natin, minsan, Lord, saan ba ako, di ba may time na sinisisi pa natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin, na kung bakit tayo nakakaranas ng mga ganong sitwasyon. Pero, minsan, tanongin din daw po natin ang ating pong mga sarili na sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon Diyos, siya yung magtuturo na kung paano dapat lumapit sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang dahil gusto mo ngayong araw na to, kundi dahil isang Kristiyano, bilang isang may mga ministry na dapat palagi daw po tayo hanapin ang ating Panginoon Diyos. Hindi lagi tayong busy sa pamilya na meron tayo, sa buhay na meron tayo. Laging may part ang Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Tandaan po natin ng mga kapatid. Kung nagbibigay po tayo ng 10%, yun po yung isa sa mga naalala ko before na kung nagbibigay daw po tayo ng 10% sa pagtatites, dapat magbigay din po tayo ng 10 bahagi sa oras para sa ating Panginoon Diyos. Yan, higit pa. Amen po. Dahil, sabi ko, paano yun? Naisip ko rin yun, paano yun? Yan. Bilang isang intercessor,
Yan, pagka may mga kapatiran po na humingi ng mga prayer, ganyan, bigla ko lang siya maalala, kahit ano po yung ginagawa ko, kahit sobrang busy ka, maisip mo lang na yung kapatiran mo na nangangailangan ng panalangin. Time na yun, mga kapatid, oras na yun na ginugol mo para sa Panginoon Diyos at sa bawat mga kapatid na humingi sa'yo ng prayer. Hindi dahil papasok ka pa sa loob ng kwarto o dahil nandun ka sa mall, pwede yung oras na yun, mga kapatid, pwede kang lumapit sa ating Panginoon. Sabi ko nga noon, doon sa pananambahan, nung Katoliko pa po ako, kailangan ko pa po pumunta sa simbahan para lang po manalangin. Pero ngayon bilang Kristiyano, naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, isa po sa mga naging aral sa akin na hindi lang kailangan pumunta ka pa doon. Kahit sa bahay mo pala, pwede kang magsamba, pwede kang manalangin. Yan, kahit sa anong lugar, pwede ka palang lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ayun yung isa sa mga natutunan ko sa pagiging isang Kristiyano ko. Yan. Minsan naisip mo ba na sa paanong paraan mo kaya mapapasaya si Jesus? Yan sa oras na to, yan sa ating kong pagsamba, karapat dapat na ang Diyos ang maparangalan sa araw na to. Yan, isang paraan na din po ito na napangingin po natin si Jesus Christ sa oras na ito. Yan. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa atin, nabigyan ko na ba siya ng kaluguran? Tayo po yung makakasaliksik po sa ating pong mga buhay. Naluwalhati ko na ba siya sa aking buhay? Yan. Kapatid, alalahanin mo lahat na sa bawat oras ang magpakababa sa kanyang harapan, maging babad sa salita niya at makinig sa kanyang presensya ay sapat na para mapasaya natin si Jesus. Amen po. Yan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Purihan Diyos sa kanyang mga salita. Dadako po tayo sa ating pananalanginan. Hayaan niyo po ibahagi sa inyo ang apat na kahalagahan ng panalangin. Yan. Ang panalangin ay tumutukoy sa gawain na kung saan nagdarasal sa Diyos. Ayan, apat na kahalagahan ng panalangin. Una po, mahalaga ito para sa espiritual na koneksyon. Ang panalangin ay isang paraan upang mapatatag at mapalalim ng tao ang koneksyon sa Diyos. Ito ay mahalaga na personal na pagninilay. Nagbibigay ito ng pagkakataon upang tayo ay makapagmuni-muni sa pamamagitan nito ay nakapaglalaan tayong panahon na suriin ang ating mga isip at kilos. Pangatlo, ito ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang panalangin ay maaaring magdala ng pakiramdam ng kapayapaan, kaginhawaan, at magbigay ng lakas sa atin sa panahon ng hamon. Ito ay mahalaga dahil tinuturuan tayo nitong maging mapagpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Nakapokus tayo sa kung ano ang dapat nating ipagpasalamat kaysa sa mga bagay na wala o kulang tayo. Ayan. Siguro po kuha po tayo ng kapartner natin para po doon sa ating mga prayer request tsaka po yung sa pansarili po natin panalangin. Tuloy na bangon po sila sa kanilang sakit at karamdaman. Patuloy na kayo ang humipo sa kanilang nararanasan. Magmula ulo hanggang talampakan. Patuloy nga po, Panginoon, na pag-alingin po sila, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, ngayon pa naman po, Panginoon, inaakin na po namin yung kagalingan nila, O Diyos, na nanggagaling sa iyo. Maging sa amin pong mga hibig
at iba pa po prayer request, Panginoon, patuloy na salamat dahil ngayon pa lamang po, Panginoon. Alam po namin na dininig niyo na ang aming pong mga dinulog sa iyo. Patuloy nga po, Panginoon, na kayo ang siyang tumukon at magbigay ng katagumpayan sa mga idinugpa po namin mga panalangin para sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa aming mga pagbibigay. Patuloy nga po, Panginoon, na i-bless niyo po ito at maging kagamit-gamit sa iglesia ito para po sa kalalago pa ng iyong kaharian dito sa langit. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, manalangin po tayo. Let's pray. Diyos sa mga man, nakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, sa tagumpay na binigay niyo po sa ating Panginoon. Akin po namin ang inyong pong pagtugon sa bawat panalangin po namin, Lord God, sa gabi po, Lord. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa gabi ito, Lord God. And dalayan po namin na kayo po patuloy na mag-ingat po sa amin, sa aming pong pag-uwi. Ilayin po kami sa mga kapamakan ng mga aksidente po ng Diyos. Dadal po namin ng masaya at itutuloy po papala sa mga mahal po namin sa buhay Panginoon. And ilayin po namin, Lord God, ang patuloy na ikaw ang hari sa buhay namin. Alisin niyo po ang magawa ng away sa buhay po namin Panginoon. At sa paglabas namin sa lugar nito, ikaw ang kakapangyarihan mo siyang tagay-tagay po namin Panginoon. Maraming salamat po sa lahat na iyong mga ginawa at gagawin pa sa buhay po namin Panginoon. Maraming salamat po. All the glory, honor, and praise in Jesus' name we pray.